I-share ko sa iyo yung last na video na na-save ko nung nagre-record pa ako ng calls ko nung call center agent pa ako back in 2021. Hindi maganda tong call na to, kaya make sure to watch the video until the end. Tapos mag-comment ka sa baba na kung ikaw ang agent that time, ano yung resolution na gagawin mo or paano mo i-explain yung situation ni customer. Bale, yung concern ng customer dito ay hindi niya kayang magbayad ng $700 na bill niya at gusto niyang makakuha ng way kung paano magkakaroon ng services pa rin kahit na ganun kalaki yung bill niya. So, umpisahan na natin. 790. Got it. Thank you so much. And if ever is this also your best contact number, so if ever we got disconnected, I can call this number back. Okay, sorry, thank you. And can you also verify your service address, please? Got it, thank you so much. By the way, I'll be needing your account number. Do you happen to have it with you? I got it. Thank you so much. And yeah, how can I help you today? That's quite under. Okay, alright, I'm so sorry about that, but nothing to worry, we can definitely work on it. To be honest with you, right now, the bill is like at $730.08 all in all. But you can at least settle the past due balance on the account of $531.69 to make sure that this account of yours will be up and running. You have to settle at least $531.69. That's correct. Yeah, it's okay if you will process your payment like half of the payment, like $250, say for example. However, that doesn't guarantee that you will be able to have your services turned back on, because we really have to settle the exact amount of the bill. Yeah, it's not guaranteed. Ayun lang, sobrang quick lang ng call na yon, and gusto ko lang din sabihin na hindi perfect yung call na yon in a way na naging direct to the point ako. So kung ako ang tipo ng agent na gusto ko mag-deliver ng bad news sa customer in a nice way or in a way na hindi sila masasaktan ng sobra or hindi sila mari-real talk ng sobra, I believe meron pang better way kaysa sa way ng pagsagot ko dito sa customer. Kasi I think ang ginawa ko dito ay kinuha ko yung information na kailangan ko, nakita ko yung account ng customer, sinabi ko sa kanya kung magkano yung bill niya, sinabi ko sa kanya kung magkano yung minimum balance na kailangan niyang bayaran para ma-keep yung services niya na aktibo nga. Kaso, ang nangyari ay hinang-apan ako ng customer dahil feeling niya hindi ko siya matutulungan kasi at sa sinabi ko doon, hindi po talaga kaya na hindi ka magbayad ng, kasi 'di ba yung situation niya is that hindi niya kayang bayaran yung minimum balance na $500 mahigit. Sabi niya kung okay lang ba na kalahati yung bayaran niya. Sabi ko okay lang naman na kalahati, pero hindi nun magagaranti na yung services niya ay active pa rin.
So, normally kasi sa company namin, merong tinatawag na payment arrangement. Kaso, I believe yung customer na to ay hindi na siya eligible sa payment arrangement kasi biruin mo, $700 na yung bill niya. So, most likely, 3 months or 2 months na siyang hindi nagbabayad ng bill niya. So, ayun lang. Kung meron kayong mga suggestions na gagawin ko pa in the future, make sure to comment that below kasi gagawan ko po ng video yan. I'll talk to you next time. Bye!